A peaceful environment where you won't be interrupted and set aside some of time specifically for this prayer. Meron ba tayong lugar sa bahay na makapagdasal ka? O meron kang favorite na spot sa simbahan na upuan? You feel the presence of God? Do it. And the second step, select a scripture passage. Start with shorter readings like Psalms or Gospel passage. The lectionary readings or favorite passage are good places to start. Kaya kung mga kapag kayo, kaya pag po kayo magbabasa ng Bible, piliin nyo muna yung mga madaling maintindihan. Yung madaling maintindihan na bago yung mga mahaba. So that you can understand with full grasp kung ano yung mga dapat natin bigyan pansin. Number 3, ito po pinakamahalaga. Pwede po pakilala na po ito sa inyo. Ako, sa inyo naman po. Ito. Nakakatry pala ng mata. Ito na sakit sa mata. Parang nalasan pa namin. Thank you po. Number 3, focus on quality and not in quantity. Focus on quality, not in quantity. The point of lecture is not to cover large amounts of scripture, but to allow the Holy Spirit to guide you in depth, even through a single verse. Kahit na po isang salita na nakatungo sa iyo, pinabasa mo yung salita ng Diyos, at doon ka nag-focus. Let the Holy Spirit fill you up. Tama po ba? Let the Holy Spirit guide you. Humingi tayo ng tulong sa Spirit. Di natin kahit kung ano-ano na. Ako nga po, iniisip, ako po mag-serve ako, maximum is 10 minutes. Pag daily, 5 minutes. Hindi naman dahil tamad na naman ako mag-serve ko. Pero ako po'y pari magpakailanman. Hanggang sa wawasan akin mo, pari ako. Sabi ko, inuus ko lahat yun. Kaya ako na pamangha ko sa mga pari, ang serve ko 30 minutes, 40 minutes, isang oras. Ang daming baon. Hindi ko kaya yun. Ano? Yeah, dapat sa to. Pero hindi tayo sinabi ng Papa, yun ang ano niyo ha? Mali naman yun. Mali naman yun. Kung gagamitin na sinabi ni Pope Francis, yun ang absolute truth. Reference only. Basahin po yung mismong article, Google it. Zenit.org or sa Alilea.org. Sinabi lang ni Pope Francis yun, parang comment lang yan, sobrang haba mo ng sermon. Pero example pa, obispo. Ang obispo, mahaba sa pag-sermon, 45 minutes. Bakit? Teaching office. Si Pope Francis, nakakita na kayo ni Pope Francis. Sa Roma, mahaba din yung sermon niya na sangka, abot sa oras. Sabi mo, anyway, that's why the fourth bullet will always be patient and open at times. So we feel a deep connection with the passage, and other times it may seem dry or uneventful. Allow yourself to trust in God's presence through it all. Minsan din po ako bilang pare kapag meron ako mga particular class or reading ng Sunday. Hindi ko ma-feel. Hindi ko siya ma-internalize. Hindi ko siya mapaliwanag. Maybe it seems dry. Minsan naiinis ako. Kasi baka pa hindi ko maibigay yung best ko para sa mga tao. But my spiritual director will always tell me, it is not you. It is God. Let the Lord speaks. Don't think about, you're not prepared well. Let the Holy Spirit fill you up. Kaya kapag may mga pare, mga tao, babatiin pare, Father, ang galing nito mag-sermon, ang galing nito magsalita. Kasabihin na sa mga, dapat ang sagot ng pare, ganito, salamat sa Diyos. Thanks be to God. It is the Lord. Di ba nga? May mga pangmanglalang pare kapag pinuri. Ay, syempre, pinarog yan. Kala niya, humble. Hindi
videos nila, para mapakita mo sa social media, every may entry, ganyan. Pag-ibig sa rep, may kasama. I have no guts to do that. Kasi parang, ang nangyari, binibigay nung nila, sorry sa mga may idol sa mga yan. Nakikita ko yun, hindi mo lahat hindi mo lahat. Disclaimer, hindi mo lahat. Baka pa rin, may mga friend, baka ako isumbong ninyo, kasama ka na loob. Ay, basta, ang binibigay nila sa sarili nila, nila Panginoon. Marami na po kami parang nakita ganyan na lalo mo sa kasintahan na wala sa pagkapari. Kasi sarili lang ang ibigay. Sa ganito mga kapatid, tinutulong tayo sa Panginoon tayo umaasa, Panginoon ang kahanap, Panginoon tayo pumunta. This is spiritual. Maybe we cannot fully grasp this 100% full. But, ano po pinapoint sa atin ng prayer dito? Ang Diyos ang nagbigay ng salita. Tama po ba? Ang tao ang nagbasa ng salita. Ang tao ang nagsabuhay ng salita. Pero sila buhay natin, kayo na pala tayo bumalik at pumunta sa Panginoon. Lectio Divina is a prayer where the Word of God is part of our day-to-day lives. And the Word of God can be internalized not only by the book itself, but by our good works and deeds. Sinasabuhay natin ang pagmamahal ng salita ng Diyos. Kaya po mga kapatid, after this, let us see the spiritual benefits. Mabakuha natin dito. Ito na, last na po ito. Matapos na tayo. Diba? Ako yung uwi, malayo pa uwi ako. Saan ba na? Anyway, what's the spiritual benefits of pumunta pa dito para number 1, okay, deepens the relationship with God. Lectio Divina opens the heart to encounter God in the scriptures, fostering a more intimate relationship with Him. Yan na, intimate relationship. Deepens the relationship with God. Second, okay, deepens the relationship. Number 1. Second is encourages spiritual growth. Through a prayerful reflection, Lectio Divina helps believers understand God's will and invites transformation in personal and spiritual life. Okay po? May growth, may paglago. Una, pagpapalalim. Pangalawa ay paglago natin. And then ito po, kung meron pong paglago at meron pagpapalalim, meron pagyago, cultivate, pagbubungkal, cultivates peace and mindfulness. This practice encourages a slower, more deliberate approach to life, grounding one in God's presence. Okay po? Ano ulit yung spiritual benefits? Depends. Second, encourages growth and cultivates peace and mindfulness. In summary, huwag po kayo mag-alala para sa ilan ito. Ginawa ko itong lecture divina ito bago itong lecture ito para nasa mga kalamisan. Wow! Thank you, Father! Hindi ko recycle, ha? Hindi ako ng Father Cross, tapos dati ako. Kinausap ko ito, record pa lang namin, August sa Tagaytay. Kasi nung kung nasa retreat kami, sama kami, kung celebrate kami sa misa, sabi ko, Father, dati, nagsuserve na ako sa iyo, ay, kasama na sa iyo, oo. Kasama na kami, may punto, nagapalawas eh. Anyway, in summary, Lectio Divina is a prayerful and reflective way to engage in Scripture, allowing you to listen to God's voice and respond in love. It transforms the reading of the Bible from an